meron na ngayong nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they're already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na naatingnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nila propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo vice president. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang ng nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang. Kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayong nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they're already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na naatingnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan nyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may basta ng Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education. Kaya yan ang mga kalokohan. Kaya ngayon pa lang, mapapansin ninyo, medyo nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung una niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang
Ha? At merong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon, ha? At papunta na talaga sa bagoong itong alyansa ng bagong Pilipinas. Yan ang mga realidad ng ating politika. Sino kaya? Possible. Kaado, doon sa Kongreso, sa Kamara, yung intriga na yan na posibleng papalit kay Speaker Martin Romualdez. Well, alam nyo, si Toby Chaco ay kamag-anak din ni Bongbong Marcos Jr. Ang balita ko ay kamag-anak sa partido ng Edralin sa lola niya. At yung asawa ni Toby Chaco ay kamag-anak din ng mga Romualdez. So, baka ito ay kambyado na ni Jaime Marcos sa pamilya. Hindi natin nakikita dahil pinoproteksyonan din siyempre ni Jaime Marcos ang kanyang pamilya, no? So, hindi natin alam kung ano mga nagaganap sa likuran ng kortina dyan. Opo. So, ito si Tommy Chanco, no? Ngayon, sa Senado naman, maaaring bumalik si Tito Soto, which is a safe candidate. Pwede rin, I think, Alan Cayetano is also hinug na siya para maging Senate President. So, yan ang mga realities eh. Napakaraming variables that are working against Malacanang. Oo. At dahil nga doon sa nabanggit mo na baga dahil kay Speaker, kaya nagkaroon ng ganitong resulta sa halalan ang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kaado. May mga kumakalat sa social media, hindi ko alam kung gaano po ito katotoo. Siguro may mga namomonitor po kayo na may 2 senador na lumapit kay VP Sara o may ilang opisyal na lumapit kay VP Sara para kausapin personally ang pangalawang Pangulo. Aba, kung ako ay isang matalinong senador at may ambisyon ako ngayon, alam ko naman na whether the Marcoses, whether the Romualdeses, whether the Aranetas, like it or not, ay iginuhit na ng tadhana na sa 2028 ang ating bagong Pangulo ay si Sara Duterte na. Ha? Aba, ako'y pipila na. Hindi na ako magpapacharming-charming pa dyan. Hindi na ako magpapasuhol-suhol dyan. Dahil ang kapalit is the longevity of my being also in power. Alam nyo, bigyan ko kayo ng example on the reverse of that question. No? So yan, kung meron 2, 3, hindi ako magtataka na lumapit na kapinday. You know why? Dahil isa sa pinaka magandang turnout sa eleksyon na ito is the repudiation of Francis Tolentino. Ha? Sa isang issue ng soberanya, na walang nagdi-discuss dahil puro politika ang nasa isip ng mga tao. Ang sabi ni Francis Tolentino nung siya tumatakbo, kung gusto po ninyong masakop ng Pilipinas ng China, huwag nyo akong iboto. So anong ginawa ng taong bayan? Aba, number 25, itong si Francis Tolentino. Nangangahulugan lamang na yung pambungad kong salita na dapat lawakan ng taong bayan, dapat lawakan ng ating pamahalaan ang konsepto nila ng soberanya, na ito ay hindi lamang confined sa patintero dyan sa South China Sea. Kung hindi, ito ay talagang nakakabit sa bituka ng Pilipino. At kung hindi nila uunahin ang kapakanan ng taong bayan, bakit pa sila tumakbo sa halalan? Itong present foreign policy natin na tayo nagpapakatuta sa Amerikano, ay napakalaking factor kung bakit tayo naghihirap ngayon. Noong 2017 hanggang 2019, nagpakita ng kakayanan under Ambassador Chito Santa Romana. Manual pa noon ang processing ng visa.
Trinabaho nila 24/7. Hindi na sila natutulog. And they were able to process 6 to 7,000 visas a day. So noong 2017, mula sa 360,000 level na pinakamataas ng Noynoy Aquino administration, pumalo na kaagad ng 1,000,000 ang turista na pumasok sa Pilipinas. Noong 2018, ito ay naging 1.3 million. Noong 2019, ito ay naging 1.7 million. So bago mag-COVID-19, 4 milyong Chinese tourists ang pumasok dito. Kung ito ay i-multiply ninyo sa minimum na lamang na $1,000 na ginagastos ng isang turista, aba, 4 billion US dollars na yan. Yan ay katumbas na ng 250 billion pesos na maaari natin pampuno sa ating anticipated deficit sa budget. Opo. O ano nangyayari? Wala na. Ano nangyari sa mga infrastruktura na nagkikreate ng jobs? Ano nangyari sa countryside development? Nagkaroon ba ng food security? Nasaan ang pinangako nila ng mga foreign investments? Pinatay nila ang lahat ng ating loans for projects that were already nakabudget na lahat. Nilipat nila sa non-program appropriation. So natigil ang mga infrastruktura at nawalan visa ang mga loans natin sa China. So, ang kanilang iniisip, ito ay sasaluhin ng mga Amerikano at ng mga Hapon. Wala ho nangyaring ganyan. Kasi mga kabansa, alam nyo naman ngayon, ang may pera lamang ay ang China. Yan ay nakikita ninyo sa lahat ng mga produktong pumapasok dito sa Pilipinas. Nagmumura ang mga bilihin dahil sa China. Nagmamahal ang bilihin dahil sa embargo ng mga Amerikano na sinusuportahan ni Bongbong Marcos. So hindi pwedeng maging yung West Philippine Sea na sinasabi nila yan ang deciding factor ng ating sovereignty. Dahil ang taong bayan, ang kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin ng sino mang namumuno dito sa Pilipinas.